Dalaygon ang Ginoo kay atong mahisgutan ng iyang pulong karon. So we'll be discussing or talking about the unstoppable gratitude. Pero klaroon sa nato, let us make it clear na where are we going to render this unstoppable gratitude? Of course, pastor, sa Ginoo. Amen ba? Amen. Pero dili sa Ginoo, masayop ta na. Okay, there would be times during Thanksgiving celebration and sad reality and sad truth today, usahay dili na ang Ginoo ang mas pasidunggan sa ilang pagpasalamat. Kundili ang uban na nga mga butang. But I would like to encourage us this morning that siguro nato nga ang paghatag nato og unstoppable gratitude kami masentro diha sa ato ang Ginoo. Amen ba? Kay og dili ta mosugot nga diha sa Ginoo ug para sa tao na nimo gibuhat ug para sa simbahan ug para kay pastor, I'm sorry to tell you, God is not happy on that. Kaya ang gusto niya, diha nato sa iyaha, ihatag ang atong unstoppable na pagpasalamat. Amen ba? Amen. Sa Bisaya ni pastor, dili mapunggan. Dili mapugnan nga pagpasalamat sa Ginoo. Naong pangutana karon, tinuod ba jud nga dili mapugnan ang atong pagpasalamat sa Ginoo karon kabuntagon? I hope so na kana dili jud mapugnan. Now, our team, yes, we will talk about it, the unstoppable gratitude to God na ang ato ang hisgutan. So ang Bible passage nga ato ang paghisgutan, you can take note of it and then pwede pag-uli ninyo niya, pwede po niyo rewind or i-review nga basahon po. Kay sa amua, in our setting, pastor, in our church, during our sermon, gikinahanglan jud nga attentive ang members kay ngano man pagka next Sunday, that is our Sunday school. I-Sunday school namo ang sermon nga pagabuhaton. Aron mas masabtan pa jud kay ngano man during sermon dili man ka makapangutana kun dili dito sa Sunday school. So that's why medyo naanad ko nga I am showing the passages ug asa nako gikuha ang ako ang message so that may isgutan ug maayo nato karong kabuntagon. And this morning, I would like to propose to you and help you understand and be convinced that as God's children, we must give to God our unstoppable gratitude so that we will also experience and receive God's unstoppable blessings that He promised from His Word. Kay lisod kaayo nga pamalandungon nga mohatag ta tinuod og unstoppable nga pagpasalamat unya di ta makadawat sa unstoppable nga mga panalangin sa Ginoo. Kinsa bay gusto og panalangin nga unstoppable diha dili mapugnan. Amen. Kayo kabantay mo, I don't know if na-address sa inyo ha. Forgive me lang og naa. Are we familiar with the what we so-called prosperity gospels? They are so fond of blessings. Kinsay gusto panalangin sa Ginoo, amen! Grabe kay sila mukuan. Nya sa dihang nagwali ang pastor, wa pagani na human. Ang mga kanakan sa Dios, amen! Wala pagani na human ang pastor niya na ang gisulti sa pastor. Ang mga kanakan sa Dios nga dili matinumanon sa pagpangalagad sa Ginoo adtong impierno, amen gyapon. Kuno say kay grabe sila more on blessings. But this morning, hisgutan nato na kaning unstoppable gratitude. Ug unsa ba ang atong buhaton or what are the ways that we must do in order for us we will be able to render or to give to God our unstoppable gratitude. Ano ba yung mga pamamaraan, pastor, na gagawin natin para maibigay natin sa Panginoon ang ating hindi mapigilan na pagpapasalamat? Ibig ba sabihin na pagdating mo dito sa simbahan, hindi ka mapigilan sa pagpapasalamat sa Panginoon? Dili ka mapunggan? Nga ikaw na lang halos mo istorya sa di na lang magwali kay ikaw na lang magpasalamat? Ganun ba ang ibig sabihin ng hindi mapigilan na pagpapasalamat? Now, let us discuss that this morning. Our Bible passage this morning will give us an understanding of some biblical ways that we must do for us to be able to give our unstoppable gratitude to God.
Now, ang Bible passage natin ngayon, umaga, bibigyan tayo ng some biblical ways or ilan lamang kay basig daghanon nako, basig gutomon taog maayo, na magpapaliwanag sa atin na dapat gawin din natin para ma-experience natin ang unstoppable na blessings ng Panginoon para sa atin. Now, ano-ano yan, Pastor? Now, first, biblical ways that we must do for us to be able to give our unstoppable gratitude to God, na ating gagawin is that we must offer our unstoppable gratitude to God that is accompanied with a genuine faith and sincere heart. We must offer our unstoppable gratitude to God that is accompanied with genuine faith and sincere heart. Na ba? Thank you. O sa Bisaya pa, binisaya na to kay para mas masabta na to. Kaya wala may Amerikano diri. Wala ra? Salamat. Ano sa diya, kinahanglan natong ihalad ang atong dili mapugnan na pagpasalamat ngadto sa Dios, inubanan sa genuine o tinud-anay nga pagtuo og sinsirong kasing-kasing. Aron masinati og madawat nato kaning ginaingon nato dili pud mapugnan nga panalangin sa Ginoo. I know that most of us here are very familiar with the story of Cain and Abel, as what our scripture reader read just a while ago. I know you are very familiar with this. Even the little children knows this story. In this story, we can see that the very reason why they were giving their offering to God, they were to prove to God on how they can show their gratitude of what God has instructed to them. They are to show to God their gratitude by offering a sacrifice to Him. Ito yung story na, yung account na mag-offer sila sa Panginoon ng kanilang mga sacrifices. And Abel offered the fat lambs in his flocks, and Cain also offered fruits and vegetables from his crops. And it happened that only the offering of Abel was acceptable to God, and he rejected the offering of Cain. Bakit, Pastor? Bakit hindi niya tinanggap? Bakit yung kay Abel lang ang tinanggap niya na offering? Ibig ba sabihin that God has a favoritism? Na abay pabor-pabor ang Ginoo? Does it mean that God will not accept fruits and He only accept fat lambs? Ibig ba sabihin nun, hindi tinatanggap ng Panginoon ang prutas? So, di ni dawaton ron, kasi mo dawat ani. Iyahalang dawaton ka ng karnero nga sunugot. Yes. Does it mean that God will not accept fruits? But, gusto kong ipaliwanag, mga kapatid, na hindi. Hindi ibig sabihin na ang gusto lang ng Panginoon ang lambs. God will accept offering no matter what it is. Although we can say that in the Old Testament time, yung tinatanggap ng Panginoon, kailangan talaga yung burnt offering. Pero in this account, we can see that that's not the issue. The issue that we can see here is the faith of Cain and the attitude of his heart when he gave his gratitude to God. Yung faith niya at yung attitude ng kanyang heart. His faith was not genuine and his heart is insincere in the sight of God. Paano mo nasabi yan, Pastor? Although Cain offered to God his best crops. Kasi nakastate man dyan, nagdala siya ng mga prutas sa kanyang mga crops. Pero, bakit hindi tinanggap ng Panginoon, mga kapatid? Because the heart and faith of Cain is not genuine and insincere in the sight of God. Why did I say that insincere? Bakit ko nasabi yun? Because if we actually read, particularly in verse 7, it says there, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Its desire to have you,
but you must master it. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pala maganda ang ginawa ni Cain sa harapan ng Panginoon. Ano sa Bisaya? Kung maayo ang imong gibuhat, dili badawaton man kini. O kung ikaw wala magbuhat sa maayo, ang sala nagupo diha sa gangaan ug ang tuyo niini mao ikaw apan ikaw kinahanglan nga mobuntog niini. Brothers and sisters in the Lord, this verse emphasize that the action or the way of Cain in showing his gratitude to God was not pure and insincere. Yun ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Panginoon. Kasi if we try to read the cross-reference of what Cain did, in 1 John chapter 3 verse 12, it says there, do not be like Cain who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own action were evil and his brother were righteous. Ibig sabihin, mga kapatid, yung heart ni Cain in offering his sacrifice to God was not right in the sight of God. His faith was not genuine. Kaya siguruin natin, isure-sure na to, that the moment we offer our unstoppable gratitude to God, siguruhin natin na may kaakibat na totoong faith talaga. Genuine yung faith natin at yung heart natin, sincero, na nagbigay niyan sa Panginoon. Kasi mga kapatid, kapag yan ang ginagawa natin, we cannot expect that God will give us that unstoppable blessings. Although nakabigay tayo sa Panginoon, na masasabi natin na unstoppable na yun, Pastor. But if it is not accompanied with genuine faith and sincere heart, I don't think so. The action of Cain is evil. His heart was insincere in the sight of God. Although he offered his offering na makaingon ta nga okay man to ang iyang gihalad, Pastor. But God was not looking on the offering of Cain. God was looking on Cain's heart and his evil deeds. Ang gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing niya ug ang iyang dili maayo nga mga binuhatan. Kaya gatong tanawon diha ang pulong sa Ginoo sa 1 Samuel chapter 16 verse 7c. The Lord does not look at the things man look at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Although yes, this passage talks about on how God will choose to be leading His people in the account of choosing a mahimong leader. But what I am trying to emphasize here is that ang Panginoon is more concerned about our hearts. He's more concerned about our faith in giving our offering to Him. Kasi kahit magbigay tayo ng napakaraming offering sa Panginoon, pero ang faith at heart natin ay hindi sincere, that would be an unacceptable offering to Him. And we cannot expect that we will receive and experience those unstoppable blessings. Because the moment when God accepts our offering, that was the moment na nakabigay tayo ng unstoppable na pagpasalamat sa Panginoon. Kapag ginagawa natin na genuine talaga yung faith natin sa pagbigay niyan at sinamahan pa natin ng sinserong puso, then God will accept that. Kaya kapatid, dapat sincere ang ating heart. But if we try to look at Abel's offering to God, it was accompanied with a genuine faith and sincere heart. And for that reason, God accepted his offering. Ginawat sa Ginoo. Kasi ang sabi dyan sa Hebrews, by faith,
Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks even though he is dead. Kahit patay na si Abel, pinag-uusapan pa rin yung faith niya kasi the moment he offered his offering to God, it is accompanied with a genuine faith and sincere heart. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Na the moment we are offering our unstoppable gratitude to God, hindi lang dapat sa pamamagitan ng pagdala natin ng mga prutas at pagbigay ng ating mga valuable things to Him, siguruin natin that it is accompanied with a genuine faith and sincere heart. In our life as God's children, even though we can be able to offer our unstoppable gratitude to God by bringing beautiful and valuable things in His house of worship, it is good that we will do that. However, the very important thing that we must do so that God will accept our unstoppable gratitude to Him, let us be sure that our faithfulness and sincerity of our heart is unstoppable also. Dili po dun ta mapugnan ang atong kasinsiro sa kasing-kasing diha sa atubangan sa Ginoo. Kay basig katong gihatag lang nato ang dili mapugnan pero ang ato ang kasing-kasing dili sinsiro diha sa atubangan sa Ginoo. Nay sa illustration, nay usa ka membro nga mangyatagon kayo. Ang nahitabo kani siya ilado kay siya sa ilang simbahan nga mangyatagon. Og nahitabo nga padulungay na ang ilang Thanksgiving. Og kani siya daghan kay ni siya og sagingan. So ang nahitabo kay kabalo man si pastor nga daghan ni saging nga sa kamembro nga mangyatagon niadto siya dito. Pagpadulungay pa lang niya sa personage na tungnan nga harvest man di ay sila sa saging. Hasta nga ni abot nitong pastor nangay katahuran, bad maing buntag. Ay salamat pastor kay naa ka. Praise the Lord, kabalo ko sa tuyo nimo pastor. Manguan kag saging para ihalad nato sa atong Thanksgiving. Ayaw kabala ka pastor. Bago ra mi nag-harvest sa among saging. Na ako'y giandam diri. Daghan kay ni pastor. To make the long story short, lipay kay pastor, Lord, salamat kaayo. Gitandog jud nimo ang iyang kasing-kasing. Daghan na mi gihalad sa among Thanksgiving. Na nahitabo nga didto na. Gitagaan ni sako si pastor, saking na sa sako. Pastor, put doon jud nimo ni dala. Uy, nagana ba ni Brad? Ayaw ka bala ka pastor, daghan kay na, daghan pa kog sako diri, Brad, murag di ni makarga sa akong motor, Brad, kay nagbutor ako. Ayaw pastor, dala na tanan kay halad ako sa Ginoo. Pagpasalamat ako na sa iya. Allah rin na mapunggan. Unya kani nga membro mangluod bayaw dili mo dawaton ang iyang kuan. Alliance ni siya. To make the long story short, gisaking na tanan. Hasta nga napuno na mga sako, nabalaka na si pastor kay daghan na kayo. Brad, daghan na kayo ni ba? Murag di jud ni madal. Ay kabalaka pastor na ako sakyanan ihatod natog simbahan. Daghana ba ni Brad? Uy, salamat kaayo. Ayaw kabalaka pastor. Reject na. Gibaligya na ako ang goods, anak. Dala na tanan. Kaya di na po na mapuslan diri. Brothers and sisters in the Lord, is that our genuine faith? Nga mangyatagon lang ka, pero ang imong ihatag, reject na para sa Ginoo? I hope and pray, brothers and sisters in the Lord, nga dili reject ang atong ihatag sa Ginoo. Wala man ko kabalo. Pero dili man ako ang magtan-aw, dili man ako ang mag-judge. Pastor, ang Ginoo man. O kani, the best para sa iya. But the point there is, siguro nato, nga sa dihang paghalad nato diha sa Ginoo, dili reject ang atong gihatag sa iya. Kundili sincero, inubanan sa sincero nga kasing-kasing o genuine
nga pagtuo diha sa iyang atubangan. Kay aron kanang atong gihalad kaniya, iya nang dawaton, o sa panahon nga iya nang dawaton kana, balusan kana niya, o dili mapugnan nga panalangin. O dili reject nga panalangin. Munang, ayaw, pud pagdiman sa Ginoo og reject pa yan ihatag sa imuha karon. Panalitan og naghatag tag reject. But the challenge, let us give our best. Let us give our unstoppable gratitude that is accompanied with genuine faith and sincere heart. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Second, biblical ways that we must do in order for us to be able to give our unstoppable gratitude to God, and so that we will also accept those unstoppable blessings na ibibigay niya sa atin, is that we must offer our unstoppable gratitude to God that is accompanied with an obedient heart. O sa Bisaya pa, ano siya sa Bisaya? Kinahanglan natong ihalad ang atong dili mapugnan nga pagpasalamat sa Dios, inubanan sa matinumanon nga kasing-kasing. O ganiha, sincero karon matinumanon. In expressing our unstoppable gratitude to God, it is not just having a genuine faith and sincere heart, but also having an obedient heart. God wanted us that we must possess an obedient heart in doing the command of God for us. Hindi lang dapat sincero ang faith natin at sincero yung heart natin, dapat yung heart din natin obedient din sa salita ng Panginoon. We need to apply what we've heard from His Word, because God is more concerned on our obedience in doing His command rather than receiving our offering to Him. Mas concerned na siya. Di man siya makakaunani. Di man siya makagasto sa atong kwartang ihalad. But His concern is our heart. The obedience of our heart to Him. Nang sundon tabla ginambal niya. May lunggo ka gilunggad eh. Damo. Nakapuyo man ko gamay dito sa Lamyan. 4 years ko sa ilungguhan mo to nakabalo ko gilunggo. Pero lahi siguro dito ang kuha nila, tunation nila, tunada nila. Pero I hope nga makasabot rata. Ang gusto sang Ginoo sa aton nga dapat gadalata sang mga ihatag ta sa iya. Dapat hindi lang dito pundo kundi updan taman sang aton nga sincero kag unsa nang kuan matinumanon sa ilunggo. Dapat gapati kita sa iya blaw. Gapati kita sa sugo niya blaw. Hindi nga mahalad ka lang pero hindi ka magpati sa iya. Sino magpati sa imo man? Ang gusto sang Ginoo sa aton na dapat sundon ta kung ano ang ginahambal niya sa iya pulong. Because the sad reality today, ganito ang mangyayari. In the account of 1 Samuel, chapter 15, verse 1 to 23, in this account, we can discover of how God showed His disappointment to the people of Israel, particularly to King Saul, kasi ito yung account na kinuha ng Panginoon yung rights ni King Saul na maging hari. Kasi ang ginawa ni King Saul, hindi niya ginawa yung inutos ng Panginoon sa kanya. Na nipunin ng lahat ng mga Amalekites na yung mga kalaban doon dapat ubusin. Kasi ang ginawa ni King Saul, hindi niya pinatay yung hari, si King Agag. At yung mga kasama niya ng mga Israelite people, kinuha nila yung mga matatabang hayop na nandun. Fat lambs na nandun. Itong mga maayo ba? Katurang mga masakito ng ilang gipamatay, pastor, ng mga mananap. And it happened that God was disappointed on King Saul. At inutusan niya si Prophet Samuel
Pagsabihan mo si King Saul, I am not happy of what he did. Now, particularly, in verse 22, tingnan natin kung anong sinabi ng Panginoon dyan. But Samuel replied to the Lord, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Ito yung sinabi ni Prophet Samuel kay King Saul. Kasi Saul was tried to free himself. Gusto niya nga mawala siya sa kwan, dili siya maapil sa gibuhat sa mga katawan sa Israel. Ayun siya nga, sila manggod, nanguha sila mga tambok, pero gihalad man nila sa Ginoo. Naghalad man sila, gisunog man to nila. Pero this was the response of Prophet Samuel, because the Lord spoke to Samuel na hindi maganda yung ginawa ni King Saul. Kasi ang gusto ng Panginoon, sundin yung utos niya. Pakinggan yung utos niya. Now take note of the word, pagtuman labaw pang maayo kaysa inihaw ug ang pagpamati kaysa mga tambok sa mga karnero. God is more concerned on our obedience to Him and listening and obeying His words. Kasi the sad truth today and sad reality, maghalad lang ko, Pastor, mo-offer lang ko. Ako'y muhatag og dako, Pastor. Pero ang kinabuhi niya wala nagatuman sa pulong sa Ginoo. Do you think that would be an acceptable offering to God? Igsuon, God will not be happy on that. Hindi masaya ang Panginoon kahit gaano pa kalaki or dili pa mapugnan ang atong paghatag sa atong pagpasalamat sa iya. O dili ka na inubanan sa matinumanon nga kasing-kasing. Kaya ang gusto niya, magmatinumanon kita diha kaniya. In our life as God's children, God is not happy even if our offering are unstoppable. Dili na dyan mapugnan na halos mapuno na ng atong simbahan sa ato ang mga dalon. Kasi hindi na talaga mapipigilan ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Maybe for us as humans, okay yan, Pastor. Okay kay na. Malipay ta na, Pastor. Limang ka na mapuno ang atong simbahan. Pero sultian ta ka, kinsay malipay. Katong makadawat ato niya po, mga members nga magdala. O di kaya ang pastor nga mahatagan. Pero ang Ginoo, mas malipay siya nga naghatag tagdaghan. Unstoppable ang atong paghatag, dapat inubanan pud kini sa ato ang matinumanon nga kasing-kasing sa pagbuhat sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. At ang nangyari, kung alam natin kung ano ang nangyari kay King Saul, although masasabi natin that God forgive him, pinatawad siya ng Panginoon, but you know, the life of King Saul, he ended his life miserable. Kaya siya mismo ang ipatay siya ang kaugalingon. And that was the consequence of his disobedience to God. Inalaw ng Panginoon na matalo siya. Inalaw ng Panginoon na ganon ang kinahinatnan ng kanyang buhay. Ha? Pinili na hari ng Panginoon tapos he ended his life miserable. Hindi rin natin mapipigilan ngayon na daghang mga Kristohanon na grabe man ta ka-faithful sa paghatag. Pero matingala na lang ka, he will end his life. Huwag klaro. Kaya nga naman, manggihatagon lang siya tinuod sa daghang mga butang, pero ang iyang kasing-kasing dili matinumanon sa pagbuhat or pagtuman sa pulong sa Ginoo nga iyahang nadunggan. I hope and pray na kita karon, kamo karon diri sa Pako, sa diyang pag-express nato sa atong unstoppable nga pagpasalamat sa Ginoo, siguroon pod nato na unstoppable pod ang atong obedience diha sa Ginoo.
Nga bisag nagkalisod na ta, mo sunod gyapon ko sa Ginoo. Nga bisag wa ara tay madala, pero magmatinumanon gyapon ko sa Ginoo. Bisan ganiha daga nagpasalamat daga mga kasinatian, pero musunod gyapon ko sa Ginoo. Mo kana ang gikalipay sa Ginoo nga atong buhaton nga unstoppable nga pagpasalamat. Kaya aron muhatag pud siya sa unstoppable nga pagpanalangin kanato. Imagine no, kanang dili mo undang nga pagpasalamat. Grabe na. Munang usahay mo katawa ko anang ma-remember kabalo ba yung sa mga pastor, maritis mo na mga pastor. Ambot lang umuagli ni sa Basubara. Pag magtapok na mi sa among consultation, mag-sharing dayon mi ana, pero di na tinuod. Kuan Kristohano na siya maritis. Kay i-share man namo na kay para madasig pud mi sa mga pastor. Sa buhaton namo. Na atong mukanta nga grabe, di ko kapugnan nga mo sayaw ko. Grabe pasayawon ba? Nya magambang di ko kapugnan nga mo daig ko. Kaya manluluwas ko mao si Hesus Kristo, di ko kapugnan nga mo daig ko. Dili tinuod mapugnan sa pagdaig during Sunday. Pero ang iyang pagtuman sa pulong sa Ginoo di makita sa iyang kinabuhi. Do you think God will be happy on that? Ikaw rin nalipay sa imong pagsayaw. Ang nagtanaw ra sa imo ang nalipay. Pero ang Ginoo, ang mas gusto niya sa atua, na pwede dili mapugnan ang atong paghatag diri sa simbahan. Pero siguro nato nga inubanan na siya sa dili pud mapugnan nga pagkamatinumanon sa atong kasing-kasing sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, dili lang kay pastor. Kaya kay pastor ta, nay panahon nga di ta makatuman kay pastor. Pero sa Ginoo gikinahanglan nato nga buhaton. Kay mao kana ang iyang gusto sa atoa nga iyang mga anak. Take note of the word, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat rams. But pasabot, ug sabto nato, better, mas maayo. Subot pasabot, wa siya nag-ingon nga di niya dawato na imong gidala. Di niya dawato na imong pagdayeg. Wa nagpasabot ana ang Ginoo. Pero ang mas maayo ang pagtuman nato sa iya. Naghatag ta diri, maayo na siya good. Pero ang mas maayo pa jud ubanan nato na sa atuang matinumanon nga kasing-kasing. Nanda. Nadili lang panahon sa Thanksgiving. Nagmatinumanon ta. But sa tibok natong kinabuhi unta, mahimo ta nga unstoppable sa atoang pagkamatinumanon sa pagtuman sa pulong sa Ginoo natong madunggan. Kay lisod lang kay pamalandungon, na-remember na ko tong usa ka membro dito sa una sa Jansan. Alagsara kay siya musimba. Pero gahatag siya og kuan, gahatag siya og baboy, gadonate siya og baboy. And then ang nahitabo, masay duha ka baboy. Ay, sumugkatawa. Nasay duha ka baboy, unya ang iyang gisaad nga ihalad, ingna na iyang tigbantay sa baboy. Pag muadto gani silang pastor diri ihatag ng gamay. Kay kanang dako bawi sa atong kapital. Unya sa dihang pag-abot na ni pastor, unya wala siya, natungnan nga wala siya. Unya katong sinaligan kay Kristohano nung pujud. Bahala nagkasabuan ko sa kung amo ani, kanina akong ihatag sa kuan. So ang nahitabo, kato ang iyang gihatag, katong tambok, wala gihatag. Pagkabalo niya, kabalo mo sa idagway niya. Nga anong katuman ang imong gihatag? Nga di man tumawa ang akong giingon sa ina. Dapat kaning isa kay gamay. Kana unta. Pero nisugot na lang tong kuan na siya nga. Ikuan lang sa kuha amo o di man jud nga pabayaran to nimo. Naon sa may lesson nga makuha nato sa story. Pwede ta makahalad igsuon. Pero dili ta matinumanon sa Ginoo. Dili gyapon na acceptable sa tubangan sa Ginoo ang ato ang buhaton. Bisan pag ikaw ang magpahanda tanan sa inyong Thanksgiving pero di kamutuman
sa pulong sa Ginoo nga imong nadunggan, useless ang imong pag-alagad diha kaniya. Because God wants us nga unstoppable ang atong pagkamatinumanon sa iya. Dili unta mahimo nga mapariha ta ni King Saul. Nga buwabot ang panahon nga if we try to study the life of King Saul, niabot sa punto, pastor, nga naunsulta siya og medium mo to the witch of Endor. Kay di naman magampo siya, murag naman jud daw ang Ginoo maminaw siya ha. Sumutong nagkuha na lang siya. Bakit inalaw ng Panginoon? Although God is always there. Pero dahil sa ginawa niya, na hindi siya naging faithful sa inutos ng Panginoon sa kanya, yun ang naging resulta. Siya mismo ang pumatay sa sarili niya. Bisuda po dana. Kay nga naman, wa nalipay ang Ginoo sa iyang gibuhat. Nga although naghalad sila og mga tambok kay para i-convince ang Ginoo, pero wa gyapon nalipay ang Ginoo. Kaya ang gikalipay sa Ginoo, nakita nga iyang mga kanakan magmatinumanon sa iyang sugo kanato. Kung unsa man ang sugo sa Ginoo, nadre sa Biblia. The moment during Sunday, we are listening to the Word of God, we are listening to our pastor. Dapat dili lang dito mahunong nga naminaw ra ta sa iya. Dapat tumano nato to ug unsa ang pulong natong nadunggan. Kaya do bata pa man ko sa papamastor karon, pero ang akong simbahan, kabalo ko, bahalag mamarites ni si elder namo. Dugay na kay nangalagad. Wala ko nagmarites ana tungod i-degrade sila. But I am telling the truth. But gigamit ra man jud ko sa Ginoo nga dasigon pud sila. Nga sa kadugay-dugay na nga panahon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nga nung dili man ta magtubo, wa man ta nakadawat sa panalangin sa Ginoo nga tinud-anay. Because our obedience to God, dili tinud-anay. Tinuod ka simba ta, tinuod ka halad ta during our Thanksgiving, but our hearts is far from obeying the Word of God. Ayaw pag-expect nga magtubo ka spiritually. Nagdato man, pastor? Yes! I would not disagree on that. Pwede ka mo dato. Isoldi ay, dagan man siyang nadawat ng kabtangan. Pero asa siya na pobre sa iyang obedience diya sa Ginoo. Munang dili malikayan karon, dagag mga Kristohanon nga magyatagon, daghang Kristohanon nga naglambo sa ilang material wealth, but in spiritual sense, in spiritual blessings, wala. Munang dili malikayan na maingnan ta nga mga alliance, luoran. Dito sa mga pastor, daghan pog alliance. Muna yung nature sa alliance, mangluod. Why is that? Ugatuman lang ta sa pulong sa Ginoo, tabangan man ka sa Ginoo ana. Nga dili na ta mahimong luuran, kay ang gusto sa Ginoo, magmatinumanon ta diha kaniya. Third and last, biblical ways na kailangan natin gawin o we need to do for us to be able na maibigay natin sa Panginoon ang ating unstoppable na gratitude at para makareceive din tayo ng unstoppable na panalangin ng Panginoon, ano ang gagawin natin? We must offer our unstoppable. Wala na, unstoppable na po. Diyog ako kuya. We need to offer our unstoppable gratitude to God that is accompanied with a faithful worship. O sa Bisaya pa, kinahanglan natong ihalad ang atong dili mapugnan nga pagpasalamat ngadto sa Dios, inubanan sa matinumanong pagsimba. Kay usahay, daghang mga kanakan sa Dios nga masayop ani. Faithful worship to God will not just focus on what we can bring to Him during our Thanksgiving. God is more concerned on our consistency in giving our faithful worship to Him. And that is offering our life blameless and righteous in His sight. Our faithfulness in living a blameless life and righteous life must be unstoppable.
dapat ang atong pagkamatinumanon sa ato ang pagpangalagad o pagsimba diha sa Ginoo, dili po dunta mapugnan. Susama atong gikanta nato ganiya ba? Walay rason nga dili ka nako o namo simbahon. Pero nganong naaman lagi rason usahay? Inaunta, walay rason nga dili ka namo simbahon, Lord, during Sunday. During Sunday siguro. Pero dapat walay rason eh. Our faithfulness in giving our worship to God would be unstoppable po dunta. Kaya ron, we can expect that the unstoppable blessings that God is preparing for us is ihatag niya. Dili po niya punggan ba? Ibubo po niya sa imuha. Kaya nga naman, nagmatinumanon po ta sa atong pagsimba niya sa iya. Pero wala ko nagmatinumanon sa pagsimba sa BCFC. Pero kabalo sa ipo sa bara, nagkuhan ako sa iya. Di man malikayan, basta pastor ka, daga na kay kagkuhan. Daga na kay kaguluhaton. Muna mundang sa ako sa pagpamastor siguro. Para makakuhan ko dito. But the challenge for all of us this morning, as we can see in the account of Job chapter 1, particularly in the life of Job, we can see here, if we try to examine the life of Job, Job was faithful in doing his worship through offering to God a burnt sacrifice, knowing that his children was not faithful to God kasi palagi silang nagpa-party-party. So ang ginagawa ni Job, he was doing his regular custom. We can see here that Job's action picture out the unstoppable na pag-worship sa Panginoon. Job was faithful in doing his worship to God, and he was living a blameless and righteous life in the sight of God. Kasi, particularly in verse 5, makikita natin dyan, we can see there that Job was faithful in doing his worship through offering to God a burnt sacrifice, knowing that his children was not faithful to God kasi palagi silang nagpa-party-party. So yun ang ginawa ni Job. He was doing his regular custom. Faithful si Job na mag-worship sa Panginoon, mag-offer sa Panginoon ang kanyang burnt offering. Kasi ang mga anak ko, naga-party-party lang palagi. Pero hindi specific yun na hindi na tayo mag-party. Okay man mag-party, basta malipay ang Ginoo. Katong ilang party siguro, adjud nalipay ang Ginoo ato. So yun ang ginawa ni Job. He remained faithful in his worship to God. And he was living a blameless life. At alam natin ang kinauyan ng buhay ni Job. Although yes, he experienced, if we are to summarize the life of Job, nangyari ang malaking pag-test ng kanyang katapatan sa Panginoon at kinuha sa kanya ang lahat ng mga anak niya, ari-arian at ang lahat ng kahayupan niya. Sana sa atin din makuha din yung kahayupan natin as Christians. Kasi to tell you honestly, di pumansud ta mahimong perfect diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Naapabud tayo ginabuhat nga dili mahimaya ang Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo, the challenge for all of us this morning. Makita nato diri that Job's action picture out the unstoppable na pag-worship sa Panginoon, and Job was faithful in his worship. He was living a blameless and righteous life in the sight of God. He maintained his faithfulness in his worship to God. Kaya nung dumating yung mga pagsubok sa buhay niya, he was able to maintain pa rin yung faithfulness niya sa Panginoon kasi tinutulungan siya ng Panginoon. And the result of Job's life
after all those problems that he encounters, siya gyapon nagpadayon sa paghatag sa Ginoo sa iyang pagsimba, inubanan sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong atubangan sa Dios. O katutanan nga mga kasinatian ni Job, gibalusan sa Ginoo ug unstoppable nga panalangin. Kay at the end of Job's life, God doubled his wealth. And he was blessed with beautiful daughters. O gidubli ang iyang mga kabtangan. Why is that? Kaya nagpabilin siya nga faithful sa iyang pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Nga inubanan sa iyang pagkinabuhi nga matarong diha atubangan sa Ginoo. Brothers and sisters in the Lord, we can give to God our unstoppable gratitude. But if it is not accompanied with an offering of our faithful worship, and by living a blameless and righteous life, we cannot expect that God will give us an unstoppable blessings. Kapag tayo ay unstoppable lang sa pagbigay ng ating mga offering sa Panginoon, pero hindi sinasamahan ng faithfulness natin na pagsamba sa Kanya at pamumuhay na banal at tapat sa Kanya, ayaw pag-expect. Because God is more concerned on our faithfulness to Him. Bisag mo ingon pa ka nga nagbaha ang imong gihatag sa Ginoo. Hindi man ka makabayad sa Ginoo. We cannot outgive God, to tell you honestly. Because God is the owner of everything. All He wants from us is our faithfulness in our worship diha sa iya. Magmatinumanon ta. Dili nga nagisgot mi ni elder, ga-share mi ana ni elder sa dihang magsimba tong mga kaedad niya ba nga kiang-kiang ano. Diha pa ka magmatinumanon? Ug maglisod na kaglakaw? Ayaw! Starting from now on, dili lang sa atong Thanksgiving nga magmatinumanon ta sa Ginoo sa atong pagsimba ug pagdaig diha sa iya, kundi sa tibok natong kinabuhi, magmatinumanon ta sa Ginoo sa paghatag sa atong pagsimba nga tinud-anay, inubanan sa atong pagkinabuhi nga matarong ug balaan diha sa iyang atubangan. Kaya ang gusto sa Ginoo sa ato ay igsuon. Ang gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga muhalad kita og unstoppable nga inubanan sa pagkinabuhi nga balaan. Kayo naghatag ta diri nga daghan kaayo, yes! It is good na unstoppable ang ating pagbigay sa Panginoon ng ating mga offering, katulad ng nandito ngayon. Pero ang mas gusto niya na inibigay natin ang ating unstoppable na pagsamba sa Kanya. At tayo ay mamuhay ng banal. Because the sad reality today, daghag mga kasimbahanan karon, nga grabe ka bunggesyos ang ilang Thanksgiving. Pero makita nimo ang mga membro diha, grabe pod ka bunggesyos sa pagkinabuhi sa kalibutanon. Wa na nalipay ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. They are just faithful in giving their offerings to God. They are thinking nga mailad nila ang Ginoo. Mailad rin ninyo si pastor, pero ayaw lang ang Ginoo. Okay, ambot la pastor, mo agree ka na. Mailad ra ko nila diha sa amoa. Elder, mailad ra ko ninyo. Pero ang Ginoo dili nato mailad. Kaya ang gusto niya, we must be faithful in our worship to Him. No, paano natin magagawa yan? Magagawa lang natin yan sa pamamagitan ng pag-offer ng ating mga buhay as living sacrifice to our God. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, John sa Romans chapter 12 verse 1, a very common verse. Sometimes we are reading it during our call to worship. It says there, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung mas gusto ng Panginoon sa atin. Na i-offer natin yung buhay natin sa Kanya,
na pleasing. Ingon ba day kag pleasing nga nang dili nimo tumano ng iyang pulong? Nya dili na usab ang imong kinabuhi. Unang ambot lang og nagaplano na ni silang elder nga pawaon ko diha simbahan. Kay grabe kay kumusulti sa ilaha. I am very frank when it comes to telling them the truth. Kay dili garantiya ang 100 years old na kang nagsimba sa simbahan, pero wa gyapon na usab ang imong kinabuhi. Dawaton sa Ginoo. Because our spiritual act of worship is that we are to offer our life to Him as pleasing. And living a righteous life and blameless life in the sight of God is our spiritual act of worship. Kay bisan pagdaghan ka tinuog na dala diri, pero ang imong kinabuhi, wag gyapon na usab, di gyapon ka magkinabuhi sa pagkinabuhi nga matarong diha sa tubangan sa Ginoo. Di gyapon na dawaton sa Ginoo. Maybe nakahatag ka og material offering and financial offering. I would not disagree on that. But ang wa nimo nabuhat, the spiritual act of worship that God wants from us. Ang ating mga buhay ang gusto ng Panginoon. And we must be faithful on that. Although dili ta mo ingon nga perfect na nandiyon makasala. Mut pasabot maning kamot sa pagkinabuhi nga malipay, mahimaya ang Ginoo. Kaya dili pareha atong insik nga nahibawan ako dito sa mga. Di man ko marites yun, pero hilig lang kayo kung istorya. Pasaylo ako, Lord, tinuod mo po ni. Bahala na ka. Makasala lang ta sa Ginoo, dili tinuod ang atong isulti. Kabalo mo sa certified marites o marites? Ang certified marites, tinuod ngayang gisulti. Pero dili na nimo dauton. Tinuod nga nag-istorya nimo, pero di na nimo siya dauton. Ana ang certified marites. Ang mga marites, kanang dili na tinuod ang istorya, dauton pa jud niya. Muna ang marites. So ako certified ko nga marites kay tinuod ni siya. Nayo sa kakuan, di mo kaila siguro sa iya ha. Usa ni siya kay insik, kwartahan kayo. And then during sa Thanksgiving jud sa simbahan nga na-assignan ako sa una, gatag na siya, donate siya, pastor. Tingala ko ba? Uy, asa ni gikan? Siya, kuha na, amo na ni pastor. Hindi ka trabaho dahil siya si pastor. Hindi na itabo, amo ba? Praise the Lord. No. Pero sa diyan nakauban ko, pag-deliver na mo kuan, krabig pamalikas sa baba, pastor. Bisa pagpasalamat sa iya ha, pamalikas. Unya yang kinabuhi, pag adto na ako dito sa ilang babuyan, ang tanang mga trabahante niya, puro mga palahubog. Pati siya. Ambot lang po si pastor, wala ang kabalo kayo, mo kita. Kaya dito magkatrabaho po si pastor. Igsuon lang yung pagkinabuhi, wala dyan klaro. Hindi ako pagkasimba. Do you think dawaton sa Ginoo to? Pwede, gidawat ni pastor sa simbahan. Gidawat man ako. Dawaton sa simbahan, dawaton na to. Pero sa atubangan sa Ginoo, ang mas gusto niya ang atong kinabuhi. Ngayahalad na to diya sa iyaha. Nga balaan. Og nagmatinumanon sa pagkinabuhi nga makapaymaya sa Ginoo. Kaya subo lang kayo nga pamalandungon karon, bahalag masuko mo sa paguli nako. Gusto lang ta nga malipay ang tao sa atua. Munang daghan tagbuhaton para malipay ang tao. Nya pag wala na tong mga tao, mubuhat tag dili maayo atubangan sa Ginoo. Take note of this. Sa gikausab na nako ganiha, pwede ko ninyo mailad. Pwede ninyo mailad ng mga pastor. Kay kaya raman jud ninyo iladon. Pero ang Ginoo, igsuon sultian ta mo dili nato siya mailad. 24/7 ang iyang pagtan-aw sa atoa. Munang kinahanglan o gusto ta nga makahatag tag unstoppable nga pagpasalamat sa iya. Dapat unstoppable ang atong paghatag sa ato ang pagkamatinumanon sa pagsimba diha sa iya ug matinumanon nga pagkinabuhi nga balaan diha sa iyang atubangan. Because brothers and sisters in the Lord, if we want to experience and receive God's unstoppable blessings, we need also to give to God our unstoppable faithfulness in our worship. Magmatinumanon ta. Now, I have a quotation here to end this message. Offering our worship to God that is accompanied with a blameless and holy life is the key of receiving God's unstoppable blessings. Kaysa diyang muduol ta sa Ginoo, gikinahanglan, it is, we need our genuine faith nga i-present sa iya, sincero ang atong kasing-kasing.
And then, matinumanon ta nga nagabuhat sa iyang pulong. And then, faithful ta sa ato ang pag-worship diya sa iya. Kay kani ang ato mga government officials, pag muadto ka na sa ilaha, and then pag nalipay na sila sa imuhang ginabuhat, mangayo ka sa ilaha, hatagan ka na nila. If ang imong ginabuhat sa ilaha, maayo. Now, the same is true sa ato. O gusto ta makadawat sa unstoppable nga panalangin sa Ginoo, ayaw po pag-undang. Dapat unstoppable po ang imong faithfulness sa pag-worship sa Ginoo. Lisod po kayo, nasuko, nag-uol ng Ginoo sa imong ginabuhat, kay faithful ra ka sa paghatag sa iya, pero dili ka faithful sa pagpangalaga diya sa iya. Wa siya nalipay, hatagan ka niya? Dili. Practical na lesson. Pag ingin mo ang anak, wa ka nalipay anak, kay sigbuhat og dawtan, magduwa-duwa na kagatag ba? Nga gamiton ra niya sa kalautan. Kaya ako, anak jud ko sa akong anak. Nak, ginabadlong ta kanak. Kay dili dili na kaayuhan para sa imuha. Di malipay ang Ginoo ana. The same as true sa ato. Our relationship between God and us as His children. Sa panahon na dili siya malipay sa ato, ayaw pud mag-expect natagan kanya unstoppable blessing. Kaya ang gusto niya, dapat unstoppable pod ang ato ang pagka-faithful diha sa iya. Kay mao kana ang susi nga madawat nato ang unstoppable na panalangin sa Ginoo. So the challenge for all of us this morning, I don't know what are the status of our relationship to God right now. Because if we are not yet faithful sa ato ang pag-worship diha sa Ginoo, or muingon ta nga materially and financially lang ang ako ang unstoppable nga paghatag sa Ginoo, pero ang ako ang kinabuhi dili pa, then I am challenging all of us. If we don't have a right relationship with God, or Jesus is not yet living in our hearts, maglisod tag buhat ato. Maglisod kag buhat anak. Kay pwede ka mohatag nga dili kinasingkasing. Pero ang gusto sa Ginoo kinasingkasing. Unya dili pud nato na siya mabuhat. Ug dili pa tinud-anay ang atong relasyon diha sa Ginoo. Og si Ginoo Kristo wala pa pud jud sa ato ang kasing-kasing. And the challenge, be sure that we are in a right relationship with God and Jesus is living in our hearts. So that we can do all those things and He can pour out those unstoppable blessings ngayang ginaandam sa atoa ngayang mga kanakan. May buntag kanatong tanan, and once again, happy Thanksgiving sa inyuhang tanan. Magampo kita.